Kamusta kayo, halina't makinig ng kwento tungkol sa mga anime. Ang anime recap natin ngayong araw na ito ay pinamagatang Zero-7 Ghost. Minamaliit ng lahat, ang slave boy ay ipinakita na siya ang God of Destruction. Nagsisimula ang kwento ng ipakilala ang isang batang estudyanteng si Tito Klein na pumunta sa Barsberg Military Academy. Wala siyang alaala sa kanyang nakaraan. Ngunit paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng mga pangitain at panaginip ng isang bata malapit sa isang lalaki na may kakaibang kwintas, noong biglang nagsimulang umatake ang lungsod. Si Tito ay dating alipin, kaya si Shuri Oak na anak ng respetadong Field Marshal Wakaba Oak, ay palagi siyang inaapi. Ngunit hindi nila alam na si Tito ay ang hinaharap na God of Destruction o ang bayani ng mundo. Si Tito ay naghahanda para sa pagsusulit ng Beglighter, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Mikage upang makatapos sila at maging mga Beglighter, isang staff officer sa army. Ang pagsusulit ay kilala na mahirap, at sa taong ito ang klase ay dapat hatiin sa koponan at subukan at talunin ang isang troll. Magkasama sina Tito at Mikage para sa kanilang pagsusulit. Magsisimula na ang pagsusulit at isa-isang tinalo ng halimaw ang mga estudyante hanggang sa sila na lamang ni Mikage, Tito, at Shuri, na sumisigaw para sa kanyang buhay ang naiwan. Hindi nag-aksaya ng oras ang troll at sinubukang salakayin si Shuri, ngunit nagawa ni Tito na itulak siya palabas at makailag. Tumalon si Tito at humawak sa braso ng troll habang siniko ni Mikage sa balikat ng troll. Sinunggaban ng troll si Mikage sa himpapawid at sinipa ni Tito ang kanyang mukha at sinuntok-suntok ang kanyang dibdib ng ilang beses. Pagkatapos ay sa wakas ay ginamit ni Tito ang kanyang magic powers para pilitin ang troll na sumuko. Ginawa ito ng troll, ngunit lumitaw ang chief of staff na si Ayanami at hiniwa ang ulo ng troll, na sinasabing malambot si Tito. Gayunpaman, 19 na estudyante ang pumasa sa pagsusulit, 2 sa kanila ay sina Tito at Mikage. Nang maglakad si Tito sa opisina ng isang examiner para ibalik ang kanyang report, may narinig siya at nang tignan niya kung ano ito ay nakita niya ang parehong kwintas na nakita niya dati sa kanyang panaginip. Habang si Ayanami ay sinabing ito ay nawawalan ng isang bato, ang mata ni Mikhail, sa sandaling iyon ay nag-trigger ng isang pangitain mula sa nakaraan ni Tito. Sa paningin na iyon ay nakita niya si Ayanami bilang ang pumatay sa kanyang ama, ang dating hari ng Rags. Hinahanap ni Ayanami ang parehong batong iyon na nagbibigay sa may hawak ng kapangyarihan ng Diyos na si Mikhail. Sinubukan ni Tito na patayin si Ayanami ngunit siya ay napigilan. Siya ay dinala at inilagay sa isang selda hanggang sa siya ay matanong. Ngunit sa tulong ni Mikage siya ay nakatakas, gayunpaman habang siya ay tumetakas, si Ayanami ay ginamit ang kanyang afan, na hinaharangan ni Tito ngunit may ilang pinsala pa rin. Si Tito, na nauna nang natama ng afan ni Ayanami, ay malapit nang tumama sa batohan sa ibaba ng mapabagal ng isang Huxil Rider ang kanyang pagkahulog. Napansin ng ibang mga lalaki na siya ay nasaktan, at si Frau ang lalaking nakabangga niya, ay dinala siya sa isang simbahan. Nang magising si Tito, sinubukan niyang tumakas dahil sa takot sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana ngunit pinigilan ng 3 lalaki na nagpakilalang sila Frau, Castor, at Labrador. Na lahat ay mga obispo ng simbahan na matatagpuan sa 7th District ng Barsberg Empire. Buti na lang hindi makaatake ang Empire Army kay Tito basta't siya ay nasa proteksyon ng simbahan. Nag-aalala si Tito sa kaligtasan ni Mikage dahil tinulungan siya ni Mikage para makatakas sa academy. Lumabas siya sa kanyang silid sa pagtatangkang pumunta at hanapin si Mikage, ngunit siya ay bumagsak dahil sa kanyang mga pinsala. Sa kabutihang palad, nahanap siya ng 3 sisters, at dinala nila siya pabalik sa kanyang silid at pinainom siya ng gamot. Pagkatapos ay pumasok si Tito sa silid-aklatan sa simbahan na may layuning matuto ng higit pa tungkol sa kanyang mahiwagang kasaysayan, at sa kanyang kaugnayan sa kaharian ng Rags. Nagpasya siyang imbestigahan ang kanyang nakaraan sa Rags Kingdom. Pabalik sa academy si Ayanami ay nagtatanong kay Mikage kung tinulungan ba niya o hindi si Tito sa pagtakas. Kapag siya ay tumanggi na tumugon, si Ayanami ay nag-aalok sa kanya ng 2 pagpipilian. Maaaring iligtas si Tito o ang kanyang minamahal na pamilya. Nagpasya si Tito na umalis sa simbahan upang hanapin si Mikage sa Holberg Fortress, ngunit pinigilan ni Frau ang kanyang unang pagtatangkang tumakas. Nang maglaon,
Tumulong si Tito sa mga tungkulin sa paglilinis ng simbahan at nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagsabi sa kanya na maaari niyang ibigay sa kanya ang isang kahilingan kung makikipagkita siya sa kanya sa hating gabi. Gustong umalis ni Tito sa kalagitnaan ng gabi, ngunit pinigilan siya ni Frau. Nagalit si Tito noong tinawag siya ni Frau na mahina, kaya ginamit niya ang kanyang mahika para atikihin siya ng ilang beses, ngunit ang tanging magagawa niya lang ay itulak pabalik si Frau. Ginagamit ni Tito ang kanyang pinakamalakas na pag-atake na nagresulta sa isang malaking pagsabog, ngunit lumitaw si Frau sa likuran niya at pinatulog siya. Iniisip ni Tito ang sinabi ng matanda pagkagising niya, at nang tumunog ang kampana ng hating gabi ay nagpasya siyang pumunta sa courtyard. Nalaman ni Frau na may mali at sinundan siya sa courtyard. Pabalik sa Holberg Fortress ay hindi pa rin sigurado si Mikeage kung dapat niyang iligtas si Tito o ang kanyang kapatid na babae, kahit na siya ay tinatanong tungkol dito. Kinausap ni Tito ang matanda at sinabi sa kanya kung gaano niya kagustang makita si Mikeage, kapalit ng kaluluwa ni Tito. Pagbibigyan ng matanda ang kanyang hiling, ang matanda ay naglagay ng kakaibang simbolo sa dibdib ni Tito habang nakikita ni Tito si Mikeage sa isang pangitain at tumakbo patungo sa kanya. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nakita niya ang 3 obispo na nakatayo sa kanyang harapan. Hinugot ni Frau ang isang malaking side mula sa kanyang braso at nagulat siya na nakita ito ni Tito. Kinalaban ng mga obispo ang lalaki, at kahit na gustong tulungan ni Tito ay sinabi sa kanya ni Frau na sasaktan lamang niya ang kaluluwa ng lalaki. Lumabas sila at nakipag-ugnayan si Frau gamit ang kanyang side. Ang matandang lalaki ay nasa ibabaw ng isang fountain at sinubukang tumakas gamit ang isang portal. Pinigilan siya ni Frau at hiniwa ang kanyang pangunahing pakpak. Pagkatapos ay dinala ni Frau si Tito sa kanyang silid at inalis ang simbolo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagtanong sa kanya si Tito tungkol sa kung ano ang core. Lumalabas na sila ay mga nilalang na nanggugulo sa kagustuhan ng mga lalaki. Pinagbigyan nila ang hiling ng lalaki, ngunit pagkatapos ay inilagay siya sa sunod-sunod na masasamang bagay upang hindi makuha ng tao ang gusto niya, at kalaunan ay mahulog sa kadiliman at maging isang pangunahing host ng core. Pabalik sa academy, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Mikeage at nangakong hindi magtataksil sa kanyang matalik na kaibigan. Curious sina Bishops Frau Castor at Labrador kung ano ang wish ni Tito sa kaibuturan dahil naantig pa rin si Tito sa pakikipag-ugnayan niya sa matanda at sa ubod. Samantala, si Tito ay naguguluhan kung bakit lahat ay magalang sa kanya sa simbahan ng Barsburg. Pagkatapos ng isang pangitain, naalala niya na siya ang kahalili ng Rags Kingdom at ang or ng mata ni Mikhail. Pagkatapos ng pangitain ay nakita ni Tito ang kanyang sarili bilang isang pabigat sa mga tao sa simbahan at nagpa siya na umalis. Gayunpaman, habang papalapit siya sa labasan ng simbahan ng Barsburg, nagulat siya nang matuklasan niyang papalapit sa kanya si Mikeage. Habang nag-uusap sina Mikeage at Tito sa isa sa mga garden ng simbahan, isang sumpa na ipinadala ni Ayanami ang lumitaw at umatake sa kanila. Nilabanan ni Tito ang core na nagsimulang lumipad palayo habang umiiwas sa mahika ni Tito. Biglang lumitaw si Frau at nililinis ang kaluluwa ng lalaki sa kaibuturan. Sa gabi, sinabi ni Tito kay Mikeage ang tungkol sa kanyang mga alaala at relasyon sa kaharian ng Rags. Umamin si Tito kay Frau at sa kanilang pag-uusap na sa tingin niya ay may itinatago si Mikeage sa kanya, habang naghahanda ang mga obispo para sa binyag. Tinulungan ni Mikeage ang batang babae na may core markang na ang carriage ay bumagsak sa pasukan ng simbahan. Ang batang babae ay nag-transform sa isang core at inatake si Mikeage bago niya ito madala sa mga obispo. Sinubukan ni Mikeage na tumakbo palayo sa kanya, ngunit sa huli ay naabutan siya ng core. Pagkatapos ay sinubukan ng core na kunin si Mikeage. Sa kabutihang palad ay nagpakita si Tito at ginagamit ang kanyang mahika upang ihinto ang kanyang pag-atake. Ang core ay kinokontrol ni Ayanami at kinuha si Mikeage bilang hostage. Muling ginamit ni Tito ang kanyang magic, ngunit ang core ay nailagan ito at pina-atras siya gamit ang mga pakpak nito. Pagkatapos ay ang core ay sumubok na wakasan ang buhay ni Mikeage at ang Eye of Mikhail ni Tito ay nag-activate, dahilan para mabulag ang core. Dumating si Frau at tinalo ang core. Nagising si Tito at nagpasalamat si Mikeage sa pagliligtas sa kanyang buhay, samantala si Labrador, na nakakakita ng hinaharap, ay nagsabi na ang mundo ni Tito ay malapit ng masira ng isang tao. Sa taunang bazaar, iniisip ni Mikeage kung paano siya pinapili ni Ayanami sa pagitan ni Tito at ng kanyang kapatid na babae.
Nagsisimula siyang mag-isip kung dapat ba siyang umalis sa simbahan upang hanapin ang kanyang kapatid na babae, ngunit nagpa siya na manatili sandali, pagkatapos makita si Tito na masaya sa kanyang presensya. Maya-maya ay nakita ni na Tito at Mykage ang tumetakas na si Taeho na may dalang isang tinapay. Tinulungan ng isa sa mga obispo si Taeho na mahuli pagkatapos magnakaw ng isang piraso ng tinapay. Kinuwento ng bata kina Tito at Mykage tungkol sa kanyang nakaraan, at kalaunan ay dumating ang kanyang ama para sunduin siya para iuwi siya. Nagtataka si Tito kung bakit malamig ang kamay ng lalaki at sumugod sa kanila. Nahanap sila ni Tito at ibinunyag ng lalaki na siya ay isang core. Ang core ay nagsimulang magwala at sinisira ang bakuran ng simbahan. Inaatake nito si Taeho, ngunit pinoprotektahan siya ni Tito. Sinusubukan ng core na salakayin si Tito mula sa likod, ngunit ang mata ni Mikhail ay nag-activate, at pinoprotektahan siya mula sa core, at pagkatapos ay nawala na nagtatanong si Tito kung anong uri ng kapangyarihan iyon. Ginagamit ng core ang sandaling ito bilang isang distraction para umatake muli, ngunit pumasok si Frau at tinalo ang core. Habang nag-uusap sina Tito at Mykage, hinuhulaan ni Labrador na darating ang bagyo sa lalong madaling panahon at ang kasalukuyang sitwasyon ay kalmado. Tapos naramdaman ni Tito kung gaano kalamag ang mga kamay ni Mykage na senyales na malapit na siyang mag-transform bilang isang core. Biglang narinig ni Mykage ang boses ni Ayanami sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na patayin si Tito. Naramdaman niya ang isang bagay na gumising sa loob niya at bilang pangwakas na paggalang ay nakikiusap kay Tito na patayin siya. Nagsimulang sumigaw si Mykage dahil sa sakit. Ang huling mga salita ni Mykage kay Tito ay mahal niya siya at na si Tito ay palaging magiging mahalaga sa kanya bilang kanyang pamilya. Nasa ilalim ng kontrol ni Ayanami si Mykage at sinubukang gamitin ang kanyang mahika para patayin si Tito. Ngunit ang nataman ay ang manika ni Castor. Nagtagumpay si Tito na tumakas habang hinaharangan ang magic ni Mykage at pumasok sa isang silid para ibitag siya. Inilabas ni Mykage ang one-core wing at literal na nag-teleport sa likod ni Tito para bugbugin siya. Nagawa ni Tito na mahulog sa tubig at sinubukang palihim na atakehin si Mykage, ngunit wala itong silbi habang siya ay nabubugbog sa lupa at pagkatapos ay nazackle sa hangin. Naglagay si Mykage ng isang restraint collar kay Tito para ibalik siya sa Empire. Sinubukan ni Tito na wakasan ang sarili niyang buhay sa pagsisikap na iligtas si Mykage, ngunit pinigilan siya ng collar at nawalan ng malay. Bigla niyang nakita ang kanyang sarili na tumatakbo sa ilang hagdan at nakita ang kanyang panloob na pagpipigil sa sarili ng isang malaking estatwa. Sinimulan niyang hampasin ang rebulto at pinalaya ang kanyang panloob na sarili na sumasanib sa kanya. Ang rebulto ay sumusunod sa kanyang kaluluwa at naglalagay ng isang pangako sa kanyang mga tuhod. Gumana ang mata ni Mikhail, naging pulang-pula ang mga mata ni Tito habang sinasapian ng Diyos na si Mikhail ang katawan ni Tito, at tinanong si Ayanami kung sino ang nanakit sa kanyang amo. Nagpakawala si Mikhail ng maraming magic shot na nakakasakit sa karamihan ng tao sa kwarto. Ginagamit ni Ayanami ang kanyang mahika para pigilan siya hanggang sa siya ay mahimatay. Sinubukan ni Ayanami na tapusin siya, ngunit nang lumitaw si Frau at pinutol ang mga sinulid na sumasakal kay Tito. Sinimulan ni na Frau at Ayanami ang kanilang laban. Si Ayanami ay sa wakas ay naunawaan na si Frau ay ang Diyos na si Zel, isa sa 7 multo. Ang catchphrase ni Frau, "Naway sumainyo ang Diyos," ay nagpapaalam kay Tito kung sino siya. Hinawakan ni Ayanami ang side ni Frau at itinulak ito palayo habang hinihiwa ang bahagi ng kanyang core wing. Bilang isang resulta, ang kaluluwa ni Mykage ay hiniwa at sinabi ni Ayanami kay Tito na pumunta at maghiganti sa kanya. Nagsimulang maglaho si Mykage habang tumatakbo si Tito para yakapin siya, ngunit nagsimulang mawala si Mykage. Dinala ni Frau si Tito sa kanyang dorm. Makalipas ang ilang araw, dumating si Frau upang makita si Tito at nakita niya ang isang cute na alaga na gumagapang palapit sa kanya. Ang alaga pala ay ang reincarnation ni Mykage. Sinubukan ni Frau na tanggalin ang kwelyo ni Tito, ngunit nakipag-deal sila sa halip. Ang deal ay maging master ni Frau si Tito. Dumalo si Tito sa libing ni Mykage. Ipinaalam ni Ayanami kay Miroko na dapat patayin si Tito ngayong may mata siya sa Holberg Fortress, dahil siya ay isang banta. Inutusan si Ayanami na ilihim ito ni Miroko, na nag-dismiss nito. Gayunpaman, ipinapayo ni Ayanami na patayin si Tito habang may pagkakataon pa sila, o mas mabuti habang kaya pa nila bago siya maging masyadong makapangyarihan. Samantala,
Nagpa siya si Tito na umalis sa simbahan ngunit naabutan niya si Castor na nagtanong sa kanya kung nakita niya ang kanyang kwago. Pinatulog ni Castor si Tito nang aminin niyang si Frau iyon. Naghahanda na ang mga Blackhawks na bumalik sa Holberg para makita si Mikhail. Pumasok si Frau at sinabing hindi niya mabubura ang alaala ni Tito, at hinayaan siyang kalimutan ang huling ngiti ni Mikage habang naghahanda si Castor na tanggalin ang kanyang memorya. Habang naglalakad palayo, nawalan ng kontrol ang side ni Frau at inaatake si Tito. Biglang nagising ang Diyos na si Mikhail at pinigilan ito. Kinikilala sila ni Mikhail bilang bahagi ng 7 multo, ngunit gumamit ng parunggit upang bantaan sila. Sinasabi niya sa kanila na huwag masyadong isipin ang kanilang sarili dahil hindi nila hawak ang kapangyarihan ng isang tunay na Diyos. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na tanggalin ang collar ni Tito, kung hindi ay palaging mapipigilan ang kanyang kapangyarihan. Ipinaalam ni Castor kay Frau na ang collar sa leeg ni Tito ay tumutugon sa 3 utos, atali, tulog, at sakit. Sa utos ng sleep, pinatulog ni Frau ang bathala. Pinag-uusapan ng 2 obispo kung paano halos imposibleng maniwala na ang mata ni Mikhail ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon sa loob ng ilang panahon. Pinag-uusapan nila ang kapalaran kung paano magiging angel god na magpoprotekta sa mundo si Tito, o kung babagsak siya ayon sa mga sinaunang propesya at magiging anghel ng kadiliman na wawasak dito. Dinala si Tito sa isang lokasyon na nagpapakita ng mga huling pangungusap ni Mikage noong siya ay magkamalay. Pagkatapos ay inilabas ni Tito ang lahat ng nakakulong na emosyon na mayroon siya tungkol sa pagkamatay ni Mikage at sumigaw. Ito lang ang para sa anime na ito, i-like ang video at magkikita-kita sa mga susunod na mga araw.